Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Alam niyo po mga kaibigan, mga kamarites, I don't know kung matatawa ako sa putang ina talaga. Kagabi may nakita akong vlog. Oo. Vlog ng isang vlogger na bakla. Oo. Itong baklang vlogger na ito, nakalbo rin. Totally pakalbo na eh. Ayaw pang talagang tuluyan niya magpakalbo. Ayon sa kanya ha, may natanggap daw siyang impormasyon. Oo. Na ipapapatay daw siya ng NBI. Allegation niya yan kagabi. Oo. At yung sa allegation niya kagabi, papapatay daw siya ng NBI. At doon sa papapatay sa kanya ng NBI, dudukutin daw siya ng NBI daw. Dudukutin daw. Oo, dudukutin daw. Anong dudukutin sa'yo? Ha, Byron, Kupal. Anong dudukutin sa'yo ng NBI? Unang-una ako, naniniwala ako, pag ang isang tao, papatayin ng tao, hindi na kailangan bantaan. Hindi ka na kailangan i-threat. Oo. Hindi ka na kailangan i-threat, hindi ka na kailangan bantaan, bagkos, gugulatin ka. Bibiglain ka. Yan ang gagawin sa'yo. Hindi yung sinasabi mong papatayin ka. Putang ina mo naman, Byron. Ha? Ano ba tinira mo kagabi? Ha? Nakatsupa ka ba ng bulok na tamod? Ha? Banat bay? Putang ina ka. Hindi, tanong ko lang pare ko eh. Sabi mo kasi, kagabi sa video mo, may threat ka na natatanggap. Di ba? May pagbabanta ka nang natatanggap sa tanggapan ng NBI. Kailangan i-mention mo daw, kailangan ilutang mo daw, kailangan kuno daw, maisabi mo sa vlog mo yan. Kasi nga, kung anong mangyari daw sa'yo, sabi mo, alam na kung sino, yung boss daw ng NBI. Sino ba ang boss ng NBI? Na tinutukoy mo. Kasi ang pagkakaalam ko, ang boss ng NBI, hindi ko lang kilala kung sinong NBI director ngayon. Yung ba ang tinutukoy mo? Ang pinakamataas sa NBI, director ng NBI. Ba't hindi mo mapangalanan? Wala kang ebidensya. Ako naniniwala ako, Byron, Ubanat by Kupal, walang katotohanan ang sinasabi mong yan. Gawa-gawa mo lang yan. Himinasyon mo lang yan. Kasi ako, as ilang years na akong political vlogger, Byron, ha? Ako, hindi sa pagyayabang, Byron, alam mo, yung mga style ng mga vlog ko ng mga past year, na tinatawagan yung mga personalidad at pinagmumura, pinag-uulol, hindi mo nagagawa. Wala pang nakagawa ng ganun strategy ko at ganun style ko at ganun yung gawa ko. Wala pang nakakagawa. Kahit na sinong political vlogger sa atin. Yung tatawagan si ganito, si senator, si congressman, si mayor, si general at mumurahin sa vlog, wala ka pa. Wala pang nakagawa. Pero ang natatawa ko rito, ako marami na rin ako natanggap ng mga banta sa buhay. Marami na rin ako natanggap na threat. Pero alam mo kung ano ginagawa ko? Deadma. Kasi ang paniniwala ko, Byron, kung talagang papatayin ako, hindi na ako kailangan bantaan. Kasi pag ako'y babantaan, mag-iiwan pa ng ebidensya yun pag anong mangyari sa akin. Di ba? Siguro ganun din ang gagawin sa'yo. Hindi ka babantaan. Siguro sa dami mo rin nasagasaan, kung sino-sino nagbabanta sa'yo, na parang tinatakot ka, ngayon sa sobrang katangahan mo, kaululan mo, at sa himinasyon mo, ayon kung sino-sinong i-mention mong tao. Di ba? Ha?
Tapos kagabi, sabi mo, mananahimik ka na muna. Eh, umatake ka kagabi. Ano yun? Style? Ah? Style mo? Para magpaawa effect? Ah? Kumita na yung ganyan, kaibigan. Kumita na. Baguhin mo naman, Byron, yung style mo. Ah? Baguhin mo. Tapos sabi mo, tinanggap mo na si Kristo na ikaw ay ligtas na. Pag ikay namatay, ligtas ka na, sabi mo. Paano ka maliligtas sa impyerno niyan? Iputang ina mo ka, puro ka din paninira sa kapwa. Tapos sasabihin mo, ligtas ka. Alam mo, Byron, ang gusto kong mangyari, pag ikay totoong namatay, ito ang gusto ko mangyari, Byron. Pag ikay namatay, pakisabi kay Coach Oli, na kapatid mong Jacolero, i-invite ako sa burol mo. Gusto kong magkape sa burol mo, Byron. Kung totoo kang papatayin ka, gusto kong magkape sa burol mo. Pwede ba yon? Hoy, Dada, i-message mo ako pag kailan ang burol ng kapatid mo. Gusto ko gusto kong magkape sa burol mo. Gusto kong magkape. Para naman, kahit pa paano, nag-away tayo. Ganyan. Gusto kong magkape sa burol mo. Kap, pwede bang magpa-check up? Checkpoint. Bakit? Mukha ba akong doktor? Checkpoint. Pulis ba ako? Hindi mo ako pulis Kaya, alam niya, sa mga sa mga syunga, huwag kayo maniniwala dyan yung sinasabi niyang binabantaan siya ng NBI. Himinasyon niya lang yan. Sa sobrang kabaliwan niya ni Banat Bay kung ano nung mga sinasabi. May kausap na akong taga-NBI ngayon Tatawa-tawa na nga lang sa kanya Tatawa-tawa Kasi ako naniniwala ako kung papatayin talaga yan. Papatayin. Pero hindi babantain. Hindi na yung pagbabanta-bantaan pa. Kasi pag babantaan pa yan, magiging ebidensya pa po yan. Kaya, I believe, not true na papatayin yan. Gimmick niya lang yan. Strategy niya lang yan sa vlogging niya. Gimmick niya lang yan. Na kunwari papatayin daw siya. Ay, Diyos ko. Maniwala kayo mga kaibigan. Hindi totoo yung pinagkasabi niya na papatayin yan. Oo. Wala lang ma-content siguro si Kupal kagabi. Kaya ayun. Kung ano ng mga pinagdadakdak ng tarantado na patayin daw siya. Papatayin daw. Ako hindi ako naniniwala sa mga ganyan banta. Ako sang katutak na ang threat ang natanggap ko sa talang buhay ko. Never pang sa awa at tulong ng Diyos. Saka pwede ba, huwag mo sasabihin na ligtas ang buhay mo kasi ako, wala rin akong katiyakan kung ligtas na rin ako sa buhay ko. Kung sa langit ba ako, sa impyerno. Pero naniniwala akong may Diyos. Mayroon. Kung talagang gusto mong maligtas, shut out your mouth. Oo. I-enjoy mo na lang ang buhay mo, Byron. Magjakol ka, maghanap ka ng lalaki mo. Kasi yun naman ang gusto mo lalaki. Hindi naman gusto mo babae. Diba? Kaya tigilan mo yung mga kung ano nung kaetyusan mo na banta. Ayun nga pala guys, may napanood akong video kanina lang ngayon umaga na kung saan nagtataka ako dito sa isang dating artista, dating taga-showbiz na si Baron Geisler. Napanood ko kagabi, ay kaninang umaga po. Paggising ko, may nag-alarm yung phone ko. Siyempre, notification yun sa mga sa Facebook. Chinik ko, nag-scroll ako ng mga posting doon. Nagulat ako. May kinagulat ako. Yung sinasabi ko, ikinagulat ko mga kaibigan, yung nagsalita si Baron Geisler
sa kanyang video. Na kung saan sinasabi niya, hinahamon niya si Davao City Congressman Pulong Duterte. Hinahamon ni Baron Geisler. At hindi lang si Paulo Duterte ang hinahamon niya. Hinahamon niya rin si Davao City Mayor Baste Duterte. Alam niyo kung ano yung hamon niya? Hindi suntukan, hindi kung anong laro. Simple. Dito, lumikot ang utak ko. Bakit kailangan hamunin ng isang Baron Geisler yung dalawang magkapatid na anak ng dating Pangulo na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Dito lumikot ang utak ko. Hindi maglalakas loob na maghamon si Baron Geisler kung hindi niya nakajaming, hindi niya nakasama, hindi niya na nakita in person. Ang sabi ni Baron Geisler, sabay silang tatlo na magpa-drug test. Oo. Yun ang sinasabi ni Baron Geisler. Yung artista na medyo loko-loko din. Sabi niya, challenge Davao City Congressman Pulong Duterte, Davao City Mayor Baste. Yun ang pagkakasabi niya. Hinahamon niya yung dalawang magkapatid na magpa-drug test. Ito po ang gusto kong malaman. Bakit maghahamon si Baron Geisler sa dalawang magkapatid ng isang drug test kung wala naman siyang ebidensya? Maliban na lamang kung nakasabay niyang gumagamit ng illegal na droga. Di ba? Nakasabay niya ba? Nakajaming ba niya yung magkapatid para maglakas loob siya na hamunin ng isang congressman, isang mayor ng Davao City, at nagkataon anak pa ng dating Pangulo ng bansa? I think so. Baka nakajaming niya sa paghit-hit na kung anong hinihit-hit nila. Ano po kaya masasabi dito ni Congressman Pulong Duterte? I-accept niya ba ang hamon na yon ng isang Baron Geisler at ni Davao City Mayor Baste? Pagkaraniwang tao lang si Geisler, wala sa gobyerno yan. I don't know kung pro-DDS yan, I don't know kung pro-Marcos o anti-Marcos, hindi ko alam. Yun ang the best. Sagutin ni Paulo Duterte at ni Baste yung hamon na magpa-drug test silang tatlo. Maganda yun. Para magkaalaman kung gumagamit ba ng droga yung dalawang magkapatid. Kasi, si Byron Byron Geisler di ba? Yun ang the best. Sagutin yung dalawang magkapatid. Huwag gagawa ng drama. Huwag magpagawa ng kung ano nung pasimpatya na naman na kaetsusan. Ha? Oh, sa mga DDS, putang ina ninyo. Ha? Na mga vlogger, defender, putang ina ninyo. I-content nyo yun. Yung hamon ni Baron Geisler na magpa-drug test ang anak ng dating Pangulo na sina Paulo Duterte at Baste Mayor. The best yun. Kung talagang hindi gumagamit. Ano? Kakasabay yung dalawang magkapatid? Kakasabay yung dalawang magkapatid? Ha? The best yan pag basta talagang nagpa-drug test. Ha? Ha? Gusto ko yung magpa-drug test, yung dalawang magkapatid. Kasi, pinikwento ni Byron na magpa-drug test daw sila. Silang tatlo magsabay magpa-drug test. Oh, the best yun, di ba? Kasi kung wala kang ginagawang masama, kakagat ka sa drug test ng tao. Maliban na lang kung ayaw mo, kasi nga, meron ka itinatago. Di ba? Ano ba? Bakit kasi nasabi ni Baste
na walang ginagawa ang Pangulo. Ngayon, sagutin mo yun, yung challenge na yun. Total, naghamon ka nung nakaraan di ba? Naghamon ka. Paano mo, pa-drug test mo yung sarili mo, Mayor. Gusto kong makita kung talaga bang karapat-dapat kang mayor dyan. Oo. Ipa-drug test mo. Ipa-drug test mo sarili mo, boss. Mayor. Pa-drug test ka. Oo, para magkaalaman kung sino ba ang addict. Oo. Pa-drug test, pa-drug test. Pa-drug test. Para makita natin kung malinis ba ang pagkatao. Kasi kailangan yan, di ba? Magpa-drug test. Pechay ang ulam. Ang ulam ko, pechay. Ayun o, sariwang sariwa yan. Habang nagluluto tayo, magkwentuhan tayo mga kaibigan. Ha? Magkwentuhan tayo habang nagluluto. At least para mamaya, prepare na ako sa pagluluto ng aking tanghalian. Prepare tayo habang nagluluto ng tanghalian. Dito. Mamaya mo na ang isang hugas na lang. Di ba? Mas the best yung ganun. Magpa-drug test kayong magkapatid. Para yung alinlangan na galit talaga ang tatay nyo sa illegal na droga, eh, malaman natin kung talaga bang malinis din kayong magkapatid. Tapos, Congressman Paulo, paki-explain ng mabuti. Ha? One by one, ipaliwanag mo. Saan mo nga ba dinala yung pork barrel na napakalaki? Yun ang issue dyan eh. Hindi yung nililihis ninyong. Iniiba nyong story. Yung sinasabi nyong nagda-drugs. Si Pangulong Marcos, alam nyo, insulto to sa inyo. Sa inyong sa tatay nyo, kay dating Pangulong Duterte. Malaking insulto ang nangyaring interview kay dating PNP chief at ngayon ay isang senador na. Malaking insulto yung ginawang sinabi ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ano yung sinabi ni Senator Bato de la Rosa? Sa ano niya? Sa kanyang interview nila Anthony Taberna. Ang linaw ng tanong ni Anthony Taberna, nung ikaw ba ay chief PNP, nasa listahan ba ng drug list ng PNP itong si Pangulong Bongbong Marcos? Alam nyo, sagot lang ni Senator Bato, wala sa listahan. At never niyang nakita sa listahan si Pangulong Marcos under ng illegal drugs. Diba? Alam nyo, hindi pwedeng balawalain yung sinabi ni Senator Bato na ganun salita. Kasi, national news siya nagsalita na lumabas sa programa nila Anthony Taberna. At si Senator Bato ay take note, mga kaibigan, take note, hindi siya basta tao ni Pangulong Duterte. Dikit siya. Isa siya sa trusted ni Pangulong Duterte. Ang sakit nun. Pinagkatiwalaan siya ni Pangulong Duterte. Di ba? Bilib ako doon sa mama kasi may paninindigan eh. Kahit malaki ang utang na loob ni Senator Bato kay dating Pangulong Duterte, na imbes susuportahan niya yung mga sinabi ni dating Pangulong Duterte, na sinasabi ni Pangulong Duterte na gumagamit at nasa listahan ng kapulisan o ng PDEA ay si Pangulong Marcos ay gumagamit ng illegal na droga, imbis ang sasabihin ni Bato, yes, nakita ko, under investigation siya noon. Pero ang nangyari, iba ang ihip ng sinabi ni Senator Bato. Wala siya sa listahan.
at never kong nakita ang pangalan niya sa listahan ng droga. Naririnig chismis. Hindi lang nilinaw ni Senator Bato kung kaninong chismis niya narinig. Ito, paparinig ko sa inyo to, ha. Itong sinabi ni Senator Bato. Iparinig ko sa inyo to. Kasi insulto to, mga kaibigan. Malaking insulto to. Malaking insulto ito kay dating Pangulong Duterte. Pakinggan nyo to. Ang lino ng tanong ni Anthony Taberna. Your time as Chief PNP At hindi lang sa Chief PNP, sa pagiging pulis sa matagal na panahon. Sa matagal na panahon, did you come across the name of President Marcos sa anumang listahan na may kinalaman po sa illegal drugs? Wala ko nakita. Mga chismis lang. May mga chismis, pero sa akin, yung sabi mo na listahan, nung pag-upo ko ng Chief PNP, wala ko nakita. Inimbestiga ba si Pangulong Marcos at any point na kayo po ay police in relation to illegal drugs? Wala, hindi namin Hindi po. Narinig nyo? Dating PNP chief yan. At kasalukuyang senador. At inaanak pa ni dating Pangulong Duterte. Itong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Na inaasahan ko na sasang-ayon si Senator Bato sa sinabi ni dating Pangulong Duterte, pero iba ang naging ihip ng hangin. Hindi niya sinuportahan at hindi niya sinagunduhan yung mga sinabi ni dating Pangulong Duterte. Bagkos, idininay pa ni Senator Bato na wala sa listahan ng drug list si Pangulong Marcos. Yung pa lang, ha? Yung kahapon na in-upload ko kagabi, na napanood nyo na, dating chief of staff naman ito kagabi. Nakadinner ko kagabi sa bahay niya, dyan sa area ng BGC. Dating Armed Forces of the Philippines, dating hepe ng mga militar sa buong Pilipinas, na 4-star general, na hindi biro din ang ranggo nun. Oh. At dating Bucor Director General, at dating Director General ng Philippine Drug Enforcement Agency, or PDEA, at naging chairman ng Dangerous Drug Board sa ilalim ng Duterte administration na si dating General Dionisio Santiago. Walang kailap-ilap nung tinanong ko siya kagabi. One-on-one ko siyang kausap kagabi. Nasa listahan niyo po ba nung panahon ninyo si Pangulong Marcos as drug addict? Wala. Naletsi na. Ngayon, tinanong ko pa nga si dating General Santiago, saan kinuha niya? Sinasabi niya sa PDEA daw galing, sir, ang listahan niya. Ang sagot ni General Santiago, bay malay ko kung saan niya kinuha yan. Pero sa amin, wala. At retirado na pong general yan. Hindi na po nakapwesto sa gobyerno si General Santiago. Malaking insulto po yan kay Pangulong Duterte. Malaking insulto po yan. Diba? At may pagkakataon pa kagabi na tinanong ko si General Santiago, sir, papaano po yung mga pinangalanan ng mga politiko, ng mga general na sangkot sa di umano sa illegal na droga? Anong sagot niya sa interview ko sa kanya? Wala, karamihan doon sa pinangalanan ni Pangulong Duterte na inilabas ang pangalan ay wala sa listahan namin. Di nagkalit siya na. Kaya nga itong tanong ko nung isang araw sa lahat ba na pinangalanan ni Pangulong Duterte na sangkot sa illegal na droga? Kagaya ng mga wag natin isama si Dilima, ha? Wag natin isama si Senator Dilima. Ha? Sa mga general na sinasabi ni dating Pangulong Duterte na drug protector, sangkot sa illegal na droga, ilan ba doon ang nakonvict
Ilan ba doon ang napatunayan sa korte na sangkot talaga sa illegal na droga? Yung mga sinasabi ni dating Pangulong Duterte. Ilan doon? Ni isa wala pong nahatulan doon eh. Yun pong katotohanan, mga kababayan. Dahil sa gawa ng isang matandang ulyanin na tarantado't gagot bugo sa katauhan ng isang Rodrigo Roa Duterte na hindi niya na alam kung anong mga pinaggagawa niya, basta't ang mahalaga sa kanya bilang Pangulo ng bansa, mayroon siyang immunity, lalabas at maglalabas siya ng listahan kahit wala namang katotohanan. Kasi hindi mo siya pwedeng kasuhan eh. Nung siyang nakaupo sa Malacanang, hindi natin pwedeng kasuhan si Duterte. May immunity yan eh, bilang Pangulo eh. Lahat ng sasabihin niya. May masagasaan man dun o walang katotohanan, may katotohanan. Hindi mo siya pwedeng balikan eh, kasi may immunity yan eh. Pangulo ng bansa yan eh. Na hindi siya pwedeng kasuhan. Ang nakakaawa dito mga kaibigan, yung mga isinangkot na mga politiko sa illegal na droga na wala naman kinalaman. Bagkos, ang pagkakamali lang ng mga nasangkot sa illegal drugs dyan ng mga politiko, yung hindi sila sumuporta sa isang Rodrigo Roa Duterte nung last election 2026. Yun lang ang pagkakamali nila. At nagkataon yung mga kalaban nilang politiko, dikit kay Pangulong Duterte, ayun, gumawa na ng drugs list. Diba? Masakit man sabihin, pero katotohanan mga kaibigan, ni isa po, wala pong nakonvict doon. Wala pong napatunayan na sangkot talaga. At masasabing to, makatotohanan yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Kahit ako, napabilib ako doon sa mga pinangalanan niya. Pero habang nagtagal, nagtataka ako, bakit wala nga na nahatulan ni isa? Bakit wala nga na-convict ni isa? Lalong-lalo na, si General Joel Pagdilaw, na napakabait na general, napakabait na men in uniform ng PNP, sinira ang karir ni General Anyo. Yan, si General Tinyo. General Garbo, hindi ko alam. Kasi si General Garbo, hindi ko naman kilala personal. General Tinyo, ilang beses ko na nakaharap yan. How many times na nakaharap yan sa General Joel Pagdilaw. Lalong-lalo na yung kapatid ni Sir Joel, si Retired General Samuel Pagdilaw. Naging boss ko si General Samuel Pagdilaw. Napakabait ng magkapatid na yan. Sinira ang pangalan. Di ba? Dahil may mga kalaban lang na nakadikit sa administrasyon. Di ba? Yun ang nakakatakot kay Pangulong Duterte. Yung nagsasalita siya na hindi niya naman talaga sure yung mga taong pinangalanan niya. Pati yung mga anak ng mga politiko na walang kinalaman, nalalagay sa katakot-takot na kay, ay, yung tatay mong mayor, ganito pala, droga palang kinayaman ninyo. Oh, yung tatay mong general, kaya natanggal dahil patong sa droga. Oh, di ba? Nakakahiya. Oh, yung tsuhin mo, na ganito. Di ba? Nakakahiya. Di ba? Nakakawindang. Yan ang mga tanong ko, gusto nung masagot. Bakit walang nakumpik at walang isang napatunayan? Yun. Sana, yun ang itapik ng mga DDS vlogger. Tanungin nyo sarili nyo, bakit nga ba walang nakonvict? Hindi kaya dahil kalaban sa politika? Dahil kaya sa hindi malapit sa Duterte administration, kaya na ganon? Di ba? Mga ganon. Nakakaloka sa katotohanan. Ang daming nawasak, daming nasira. Di ba? Mabuti sana. Kung totoong nasa list, okay lang. Kaso wala na sa list eh. Kasi kung totoo talaga nasa lista ng illegal drug ang mga yon, I think kinasuhan yun. Sa kinasuhan. Hindi naman nakasuhan eh. Yung iba doon pinagkakwartahan pa. Meron nga dyan dating undersecretary ng DILG.
Yung mayor, kausap ko, pinirahan yon sa Batangas. Eh, yung undersecretary, hindi naman konektado sa illegal drugs operation. For barangay affair lang, pero mawalang galang na, patay na yung taong yun eh. Yung Yosek na tinutukoy ko. Di ba? Mismong tauhan niya, pinsan niya, nagkikwento kung paano natanggap ang pera. Sinumbong ko yun sa isang opisyal na malapit kay Pangulong Duterte, walang ginawang aksyon, pinagtakpan lang din. Oh. Pinagkapirahan nila ang mga tao daw na sangkot sa illegal na droga. Yun ang the best. Alam mo, ito pa natatawa ako sa... ito, hindi ko talaga mawari, mga kaibigan, kung nagiging ulyanin na itong si dating Pangulong Duterte, o nagiging gago na, o talagang gago. Hindi ko mawari eh. Yung mga aso niya, na mga congressman, na hanggang ngayon, nakikinig sa kanya, kung di mo namang gago ito si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte, gusto pang mangyari, ihiwalay na ang Mindanao sa Luzon at Visaya. Kung di ba tanga? Bakit kailangan yung gusto nyong mangyari, i-separate ang Mindanao? Unang-una, ang Mindanao po ay parte ng Republika ng Pilipinas. May tinatawag tayong Luzon, Visayas at Mindanao. Di ba? Tapos gusto nyo ihiwalay dahil ayaw nyo sa Pangulo ngayon? Tangina. Diyan lang. Alam nyo guys, speaking of Davao alam nyo may ginawang maganda si House Speaker Martin Romualdez dyan. Karamihan po ng area po ng Davao City, lubog sa baha. Binabaha na imbis ang dumamay si Pulong Duterte na mayroon sinasabing 51 billion. Alam niyo kung anong ginawa ni House Speaker Martin Romualdez dito mga kaibigan? Nag-donate siya na hindi ako nagkakamali na mahigit 100 million para do sa mga nasalanta. Sana, yung binigay sana ni House Speaker Martin Romualdez na donation para sa mga biktima ng baha dahil dyan sa Davao City, sana mapunta sa mga totoong apektado. Hindi mapunta sa bulsa ng kung ilan-ilan. Ginawa ni Speaker Martin Romualdez yan ng tahimik, nang hindi nag-iingay yung mama. Na hindi pinag-ingay sa media. Sana mapunta yun doon. Napakabuti ng speaker na leadership ngayon. Kahit tinitira siya ng mga Duterte family, kahit hindi niya kadistrito ang Davao, at bilang kinatawan at namumuno sa Kongreso, bilang House Speaker of the House, nagbigay siya ng tulong pinansyal sa mga kababayan. Sana gawin ni Pulong Duterte, total 51 billion. Ilaan mo. Ngayon nyo ibangon ang pamilya nyo dyan sa Davao. Patunayan nyo. Sa bagay, baka hindi magawa. Kasi nga, yung pagsagot nga lang sa 51 billion kung saan dinala ang pera kung saan napunta yung pondo na yun Hindi masagot-sagot ng diretsyo. Yung pa kayang tutulong sila, ay tutulong yan. Pero, may media knowledge. May masangkatutak na vlogger ang dadalahin para lang masabi na dumamay. Di ba? Sana ipakita ninyo. Uulitin ko doon sa mga defender na tanga, na mga bobo sa kulto. Ako, kumakalas na ako bilang member ng iglesia ni Duterte. Itiwalag nyo na ako dyan sa iglesia ni Duterte. Sekta. Itiwalag nyo na ako. Kasi baka mamaya, magsasama-sama lang tayo sa impyerno. Hindi na ako member ng iglesia ni Duterte. Ayoko na. Ayoko na sa iglesia ni Duterte. Ayoko na. Babalik na lang ako sa pagiging ganap kong Katoliko.
Ayoko na sa iglesia ni Duterte. Di ba yan, na sinabi ni dating Pangulo, may reliyon siya, may religious siya, na ang iglesia ni Duterte. Di ba? Now, sa inyo na yan, di na ako interesado dyan. Nakakahiya. Kung ang Mindanao nga, hindi nyo nga mapaunlad ng maayos, hindi nyo nga matulungan ang inyong mga kababayan dyan, gusto nyo pa ihiwalay? Ito naman si dating House Speaker Pantaleon Alvarez, kuda ka din ng kuda, boss. Manahimik ka. Diyos ko. Tumahimik ka. Ha? Ito na lang nakakahiya sa'yo, Pantaleon Alvarez. Ha? Dati kang House Speaker. Sino yung dating namumuno na nagpapaikot, na nagpapakalap din ng lagda? Hindi ba ito kanina nabanggit ko, mga kababayan, na hindi ko mawari o kung talagang si Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte ba talaga bang ulyanin o talagang sadyang may topak na sa ulo? Bakit ko po nasabi to? Ayaw niya sa charter changer or charter changer ng Kongreso, ng liderato ni Martin Romualdez. Ayaw nila. Ngayon, ang nakakatawa rito, kung babalikan po natin noong 2016, 2017, 18, 19, 20, mga ganon, naalala nyo yung tinatawag na federalism ni dating Pangulong Duterte? Natatawag nyo yun? Naalala nyo yun? Yung sinasabing federalism. Naalala nyo yun, mga kaibigan? Ang nasa likod niya si dating Pangulong Duterte. Meron pang ginawa ang partido PDP Laban na libro. Para explanation doon sa federalism na yan. Yan sila Coco Pimentel ang nasa likod niyan. Yan sila sila Alvarez. Ito nakakatawa, mga kaibigan. Nung panahon nila, hindi lang din nagtagumpay yan, at mabuti na nga lang talaga hindi nagtagumpay sa awa at tulong ng Diyos. Kasi, tinutulak yan ni Digong dati, yung federalism. Tapos, nung hindi nagtagumpay ang federalism, tinutulak din ang isang revolutionary government. Naalala nyo yan? Na nagkakaroon pa ng mga rally-rally dyan sa Mindiola, Manila. Punuin natin ang Mindiola para magising si Pangulong Duterte, mga ganon. Gawin na ang revolutionary government. Si Digong pa rin ang mamumuno. Hindi ba kaswapangan yung sinagsasabi ni Duterte? Mali. Naisip mo ba yan nung panahon mo? Ako, saksi ako dyan. Kasi, isa ako sa nag-recruit ng mga tao. At take note tuwing parali ng Duterte movement sa Luneta Grandstand, ako ang nagiging head coordinator. Ako ang humaharap sa Luneta, pati sa mga pulis, para sa security nung panahon ng rally ng mga administrasyon ng Duterte. May mga document ako dyan na nakatago, na sa akin nakalaan yung mga papel. Di ba? Na kung saan, inuobligan nyo ang mga mayor, gobernador na magpadala ng mga contingent sa Luneta noon. May mga text ako ng mga mayor. Kaya tigilan nga natin yung kaitsusan. Ha? Tigilan nyo nga yan. Ha? Oy, uulitin ko sa mga DDS vlogger Huwag nyo akong iriribat kung hindi kayo pasok sa loob. Ha? Kung wala kayong hawak na dokumento. Ako yung sinasabi ko, ako ang coordinator ng mga rally ng Duterte. Bigyan nyo lang ako ng time, kakalkalin ko lahat ng mga document na nakatago ko. Kung wala dito, I think wala dito nasa bahay, nasa Baguio Kalkalin ko yung mga envelope ko, nakatago lahat yun.
Ako ang head overall doon. Ang drama pa natin ito, ganito. Pag may parali pa para hakot brigade sa Duterte administration, wag nyong gamitin ninyo ang Luneta Grandstand. Yung grandstand mismo, wag nyong gagamitin. Ganun pa ang drama. Maglagay lang kayo ng stage na simpleng kahoy lang. Tapos maglagay ng sound system. Para walang masabi na pinunduhan ang rally na yan. Isa ako sa head doon, kaya tigilan natin ang kaululan. Tigilan natin yan. Ha? Tigilan natin yan. Nung nagpatawag ng rally, ang isang taong malapit kay Pangulong Duterte, na malapit sa kanya, nagkaroon ng issue ito sa Senado, na talagang pinagpestahan siya ng ibang mga senator opposition doon. Nagparali sa tapat mismo ng Senate compound. Nagparali. Truck lang ang ginamit namin na stage, so hindi na kami nagtayo-tayo ng stage. Ako din ang kausap doon. Noong Pasay City Mayor pa, si Tony Calicto. Kaya ako nakuha namin ang permit. Anytime, pwede kong tawagan si Congressman Tony Calicto, ngayon Congressman na ng Pasay, para i-confirm yun. Kaya tigilan. Ha? Meron kasing mga piling vlogger dyan, na mangilan-ngilan na mga Duterte vlogger, na nagsulputan, na hindi naman talaga namin nakasama. Na hindi namin nakasalamuha, never namin nakita sa mga gathering sa loob ng Malacanang. Ngayon, nagduduterte-Duterte dahil maraming naniniwala daw, malakas daw sa views. Putang ina nyo. Alam nyo, ako, isa lang may masasabi ko sa mga vlogger na nagtatanggol ngayon kay Pangulong Duterte na kahit mali na ang ginagawa ng mama. For the views lang naman ang ginagawa ninyo eh. For the views. Para pagkakitaan nyo ang video. Para lang magpakalat kayo ng mga kahindutan, kaletsihan, kaputahan ang ina ninyo. Oo. For the views. At take note, totoo naman, karami sa mga supporter ni dating Pangulong Duterte, pag alam ikaw supporter ni Pangulong Duterte, may mga OFW dyan na nasa abroad na ilang beses ko na experience. Nya, sponsor ako sa'yo. Oo. Magbibigay ako sa'yo ng 20,000. Marireceive mo na to ninyo sa Cebuana, mga ganun dati. Nya, papadala ako sa'yo sa Palawan. May 50,000 ako ibibigay sa'yo, pang merienda mo yan. Salamat sa pagsuporta kay Pangulong Duterte. Hanggang ngayon may mga ganyan pa rin. Kaya nga po, yung mga ibang vlogger dyan, na kahit alam nilang katarantaduhan ng pinagagawa ng putang inang ito na si Rodrigo Roa Duterte, na ulyani na, sige pa rin ang depensa kahit alam nilang mali-mali na ang pinaggagawa. Di ba? Kasi nga, may mga palipad. Takot na walan ng kikitain. Lalong-lalo na itong puki ng inantong patay gutom na vlogger na nag-aasta na si BMR, itong si Bisdak, na patay gutom na kupal. DDS daw sila. Puki ng ina mo, kailan ka namin nakasama? Kailan ka namin nakamit sa Malacanang sa loob mismo? Na pinapatawag ka, hindi ka kakasama ron? Aakuin mo ngayon, DDS defender ka? Putang ina mo. Tigilan mo ng kalitsihan mo. Mabuti pa nga si Jojo de Guzman kahit nasa Hong Kong. DDS. Talaga nakakasama yung mga ibang malalapit kay Pangulong Duterte pag pumupunta ng Hong Kong. Ikaw, Bisdak. Ikaw, BMR. Pukin ang ina ninyo.
Parehas lang kayong patay gutom. Tangina ninyo, umaasa lang kayo sa mga follower ninyo na hinututan ninyo. Ha? Lalong-lalo na tong kapatid ni Banat Bay na nagjajakol sa isang babaeng nasa Amerika. Ang ina mo ka, piling na piling mo, gwapo ka, buha ka ng ina mo. Ha? Manyak kang hayop ka, manang-mana ka sa puon mo na si Rodrigo Roa Duterte na manyakol din. Ha? Ina mo? Tapos sasabihin ni Banat Bay kagabi, pinagtatangka na ang buhay ko. Mapapatay ako. Tutudasin ako. Baka nang mangyari sa akin. NBI ang may gawa. Putang inang yan. Ginawa mo bang tanga ang taga-NBI? Pinapaniwala mong follower mo na tanga ang mga taga-NBI? Papatayin ka? Babantaan ka? Bullshit. Isang fucking shit. Kung papatayin ka ng sino man sinasabi mong boss ng NBI, hindi ka babantaan. Putang ina mo ka, gumagaya ka talaga kay Digong na dumadrama-drama na rin. Putang ina mo si Banat Bay. Gago, samahan mo ng pag-iyak. Ay, hindi kasi ako artista eh. Kaya hindi ako mapaiyak-iyak eh. Hindi na. Lalaban kami. Kung sino man ang papatay sa akin, na ikaw inutusan ka lang, isipin mong mabuti ang pamilya mo. Sa tingin mo ba, basta nyo ako mayayari? Tanginan to, lakas ng trip mo talaga, Byron. Ha? Sasabihin mo, may mga security ka na? Sino ang mga security mo? Police? Militar? Ha? May order ba yan na i-security ka? Tangina mo? Ha? Tangina ka, sabi mo may security ka na ngayon, sang katutak na security mo. Tangina mo. Kung ako nga, sang katutak din ang threat ko. Pero never ako nagsisecurity sa kalsada. Ha? Hindi ako nag-iikot ng kalsada na may bit-bit na alalay. Kasi katwiran ko sa buhay ko, mamamatay ako kung talagang oras ko na, kung talagang nakalaan yan sa buhay ko. Kahit may security ka, Byron, kung talagang mamamatay ka, putang ina mo, bakit hindi pa ngayon nang makapagkape na ako sa burol mo mamayang gabi? Ha? Kahit may security ka kung talagang oras mo nang mamatay, at bakit hindi pa ngayon para mamayang gabi makapagkape ako sa burol mo, mamamatay ka. Ha? Yan ang tandaan mo. Hindi mo kailangan na kung sino-sinong Punsyo Pilato. Ha? Ha? Yan ang tandaan mo, pukin ng ina mo ka. Kasi tanga ka, bobo. Ha? Nagpapaawa epekado sa mga follower mo, matrona, na gusto akala siguro, lalaking-lalaki ka, hindi nila alam na isa kang bakla. Pukin ng ina mo. Ha? Tapos sasabihin mo, naniniwala ka magligtas ng kaluluwa mo dahil tinanggap mo na ang kaligtasan ng binigay ni Kristo? Ano yan? Anong kabulsitan yan? Ha? Ang sinasabi nga sa Biblia, irespeto, igalang ang mga namumuno, saan dako man ng mundo, saan man bayan, dahil hinirang ko. Yun yung salita ng Diyos yun, hindi mo masunod. Irespetong namumuno. Kung sasabihin mo, ikaw maliligtas ka sa kamatayan mo, putang inan to, gago. Hindi ka ba kupal? Saan mo nabasang talata na maliligtas ka na? Sa iglesia ni Duterte? Anong bersikulo yan? Ha? Anong bersikulo yan? Putang ina mo. Naligtas ka na sa pangwawalang hiya mo. Ha? Ha? Anong bersikulo yan? Putang ina mo, Banat Bay. Ha? Ha? Anong bersikulo? Pukin ng ina mo ka. Explain mo.
Anong bersikulo yan? Anong sitas? Putang ina ka. Sasabihin mo, ligtas ka na? Gago, hindi nililigtas si Kristo ang mga balasuba sa kagaya mo at kagaya ko. Ako, aminado ako. Ako'y taong makasalanan. Taong marumi ako. Aminado ako. Ikaw, umaamin ka ba sa ikay makasalanan na tao? Sabi mo, maliligtas ka? Diyos ko. Hindi ka ba kinakalibutan sa sinasabi mong yan? Sino ba nagbabanta sa'yo? Yung NBI director ba? Kasi sinabi mo, boss ng NBI eh. Kaya pagkakaalam ko, ang boss ng NBI ay ang director ng NBI. Sino? Ba't hindi mo mapangalanan? So sinasabi mo, papatayin ka. Ba't di mo i-mention? Ako naman, naniniwala ako na hindi totoo yung mga pinagkasabi mo. Gawa-gawa mo lang yan. Dahil ang NBI hindi bobo, hindi tanga para papatay ng tao at ikay babantaan. Tangina ka. Hindi ka papatay ng NBI na sinasabi mong yan. Para lang malalong magalit ang follower mo sa gobyerno, kung ano na sinasabi mo. Marami rin akong kakilala sa loob ng NBI na matitino. Hindi ka nga lang pinapansin eh. Yung pinagwawalang hiya mo, si Secretary Rimulya, ayun, maliligtas ka ba sa pinagkasabi mong yan? Kung ano nang pinagbabanggit mo kay Rimulya, na hindi rin wala ka rin ebidensya, puro kang ngaw-ngaw, Sasabihin mo, matino ka? Putang inan to. Ito, dilaan mo yung kilikili ko, pukin ng ina mo. Matino. Matinong si Raulo ka, gago. Baliw ka. Ang ina mo. Alam mo, Byron, magiging masaya ako pag ikaw talaga yung namatay na. Pangarap ko, Byron, na magkape sa burol mo. Kanina lang, may kausap akong taga-NBI, tatawa-tawa lang. Tinanong nga ako ng taga-NBI, kanina kausap ko, ikaw ninyo, papatayin mo ako, sabi niya sa akin, ikaw ninyo, papatayin mo ako. Babantaan mo ba ako? Hindi, sir. Ba't hindi mo ako babantaan? Siyempre, di ebidensya laban sa akin yan. Yun ang punto. Kaya huwag niya kaming isama sa vlog-vlog niya. Yun nga sabi ng taga-NBI. Tatawa-tawa. Yun, agent mismo yung NBI kausap ko rin kanina. Ikaw hindi mo mapangalanan. Kasi ako, willing ako kausap. Kausap ko kanina, taga-NBI. Yan, si Kuya Marby. Tinatawanan ka lang. Wala ka siya sinasabing negative sa'yo. Pero matinong tao yan, si Marby. Kaibigan ko. Ikaw, pangalanan mo ngayon sinasabi mong taga-NBI na kausap mo? Letsi ka. Kaibigan mo. Bulbul mo. Pukin ng ina mo. Betlog mo na malabnaw. Gago. Kaibigan niya daw nagkwento sa kanya. Kinang ina ka, Marites din yung kapwa mo rin, Marites yung kausap mo. Papatayin daw siya. Saka walang traidor sa NBI, gago. Walang traidor sa NBI para magbigay sa'yo ng impormasyon na ipapapatay ka. Tang ina ka, sino ka ba para pag-aksayan ng NBI na ipapatay? Tang inan to. Effect drama mo lang yan. Buha ka ng ina mo. Papapatay. Tang ina ka. Manang-mana ka talaga kay Digong. Buisit ka. Inang ina mo. Parehas kayong may topak sa ulo. Tang ina mo. Sabihin mo matino. Tang ina mo. Yung mga mukha girls mo, ilan lang kinakantot dyan?
Byron? Alam mo, kung talagang malakas ang follower mo, Byron, kung talagang mga follower mo, totoong sumusuporta sa'yo, sa inyo ni Mocha, ha? Ni Mochang malandi, ha? Hindi ba totoong malandi si Mocha? Yung kamay niya, nilalagay niyo doon sa bayag nung kasayaw-sayaw niyang lalaki. Oh. Ha? Saka plastic yan si Mocha. Diyos ko. Parehas kayong plastic. Kita mo nga yung mga pangkaraniwang vlogger na naniniwala din sa'yo. Hindi mo nga magawang iangat ang mga channel. Hindi mo nga magawang isuportahan. Hindi mo nga magawang tulungan na, hoy, ipalo nyo naman ito. I-share nyo, i-like nyo. Hindi nyo nga magawa. Buti nga ako, nagagawa mo ganun kasi ako hindi ako nagmo-monetize. Pero pag alam nyo ang vlogger, naka-monetize, threat sa inyo. Kasi kalaban nyo sa kitaan. Di ba, Byron? Oh. One time, napag-usapan natin yan, napagkwentuhan natin yan. Sabi ko, ba't hindi mo sinusuportan yung ibang vlogger na DDS? Ano sinabi mo sa akin? Sa South Harbor, sa Luneta? Alam mo, nyo, pag sinuportahan ko yan, pupunta sa kanila ang ibang follower ko. Magpapalipad sa kanila. Mababawasan yung palipad sa akin. Oh. Kasi nga, hindi mo nga sinusuportahan. Di ba? Doon ko nga nakuha sa iyo yung words na, pabayaan mo na, nakamonetize. Ikaw ninyo okay ka lang, kasi ikaw hindi ka nagmo-monetize. Oh. Yan ang sinabi mo sa akin noon sa South Harbor. Doon sa may likod ng Quirino Grandstand. Hindi mo inanuhan, kasi nga, magiging kahati mo sa mga palipad. Kasi nga, swapang ka. Gusto mo ikaw lang ang binibigyan ng palipad-palipad. Di ba? Kung di ka baggago. Itong putang inan to sa si Dada, na bugaw. Pero ang nagsabi mismo, si Road Sector, bugaw ka. Ha? Dada? Ha? Ha? Pukin ng ina ka. Bugaw. Yung asawa mo ata, dati atang pakantutin yan O, na mukhang butanding, na mukhang, okay, ay, nako po. Kalakas-lakas lumamo nung asawa mo, na patay gutom din na baboy. Di ba? Tang ina mo, wag ka nagmamalinis, Dada, ha? Tang ina mo ka, padyaryo-dyaryo ka pa. Pinagmamalaki mo yung dyaryo mo. Tang ina nyo. Ha? Tapos sabihin nyo, nakaano na kami. May mga security na kami. So what? Kung may security ka, edi ibig sabihin, takot ka. Ang tunay na matapang, hindi kailangan ng bit-bit sa security. Kasi ako paniniwala ko, mamamatay ako kung talagang mamamatay. Hindi ko kailangan ng security. Kasi oras ko na yan Kahit na ang security ko, walang magagawa kung kukunin na ang buhay ko. Ganun ang paniniwala ko. Imbis mag-service, I think hindi pulis ang security nyo. Hindi wala sa servisyo Mga civilian yan Authorized bang magdala ng baril ang mga yan? Lahat ba yan? May papel? Ha? Ha? May papel ba lahat ng mga security mo? Yan ang imbestigahan dapat ng NBI. Bakit magkakaroon ng security si Byron? Authorized bang magdala ng baril yan? Ha? Authorized bang magdala ng baril ang mga security mo? Kagabi, sabi mo kagabi, may mga security ka na. Sino nagpondo ng security mo? Sino nagbigay sa'yo? Para magkaroon ng security at palalabasin nyo na papapatay kayo ng NBI. Sino nagbigay sa inyo? Alam mo, Byron, napakadali kang trabahuhin kung tatrabahuhin ka talaga ng intelligence. Ha? Kung tatrabahuhin ka ng NBI, napakadali. Hindi ka na kailangan bantayan. Ha? Cellphone number mo, pwedeng i-detect kung saan location ka. Pwedeng itap yan kung sino man ang mga kamit up mo. Pwedeng gawin ng NBI yan kung talagang NBI papapatay sa'yo. Pero, hindi nila ginagawa kasi nga alam nila na walang makukuha sa'yo at wala kang dating para ipag-aksayahan ng panahon. Tandaan mo, Byron, kung si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo na wartap, na monitor ang mga usapan, Pangulo ng Republika dati yan, ng 9 years na nungkulan.
natak. Ikaw pa, na isang chismosong kupal na vlogger na puro paninira, hindi kayang itap ang cellphone mo? Kung yung dating Pangulo na wiretap, ikaw pa kaya? Kung talagang tatrabahuin ka ng NBI, para mga location mo, saan ang puntahan mo, kaya nilang gawin. Hindi na kailangan bantaan ka. Kaya wag mong gawin tanga ang NBI na sinasabi mo. Pwedeng i-check ang location mo, IP address mo, kayang-kaya. Ha? Tangina ka. Kung ako nga lang, kung pwede nga lang, na hindi ako pwedeng, kung wala akong kasong makukuha, kung wala akong kaso, napapatay sa'yo at walang kasong kapalit yon, tangina ka. Gagawin ko sa'yo yan. Kung walang kaso, bawal magpatay ng tao eh. Bawal eh. Kaso ang abutin eh. Kaya putang ina mo, tigilan mo yung kahiminasyonan mo. Ha? Magjakol ka na lang, mayroon. Ha? Jakulin mo ang kapatid mo, na si Olim patay gutom, at jakulin mo rin, kantutin mo, si Dada. Ha? Sasabihin mo. Kasi ang problema kasi sa inyo, naka-experience kasi kayo kay Pangulong Duterte na medyo maluwag-luwag ng konti, nakakaano kayo. Hinanap-hanap nyo na. Porket hindi kayo makaporma sa Marcos administration, porket hindi nyo magawa yung dati nyong ginagawa kung ano mang illegalidad yan. Ngayon, atap kayo na ipwesto na. Tapos ngayon, Sara Duterte ka na, puki ng ina mo ka. Eh, samantalang noong 2022, galit ka kay Sara. Diba? Galit ka kay Sara. Kasi nga, yung ini-expect mo siyang tatakbo ng pagkapangulo, hindi nangyari. Nagpaka-BP. Ngayon, baliktad ka na naman. Sara Duterte ka. Oh. Dati, willy-ung ka. Ha? Tigilan mo yung kaputahan ng ina mo. Ha? Tang ina ka. Kung gusto mo, puntahan mo na yung nanay mo. Total, sabi mo, nanay mo patay na. Samahan mo na siya. Baka inaantay ka niya na. Baka nga daguga ka pa ng ina mo eh. Ha? Tang ina mo ka. Ha? Tigilan mo yung kaulan mo na yan. Tang ina mo ka. Susungal na rin kung mukha mo, hayop ka. Mukha kang aso, putang ina mo ka. Kailan talaga mukha kang unggoy? Ha? Putang ina mo ka. Araw-araw, siguro ka talitsihan ng pinaggagawa mo. Puro ka kaululan. Ha? Ang ulam ko, pechay, saka pork chop. Magpo-pork chop ako. Gusto ko mag-pork chop na plito. Pritong pork chop. Ipiprito ko. Kaya tigilan mo yung kaungguyan mo. Ito na lang, total, nakamotorsiklo ka. Pwede kang bungguin eh, yung motor mo eh. Diba? Hindi na. Palalabasin lang sa motor. Accident yung nangyari. Hindi ka na kailangan sa'yo nasabing dudukutin ka para patayin. Bes, pwede kang bungguin habang nakamotor ka. Hindi na kailangan na kung ano-ano kung talagang papapatay ka. Ang bango. Binabad ko yan sa kalamansi, sa kapatis. Minarinate ko yan. Minarinate ko sa patis. Kalamansi. Minarinate ko yan sa mansi. Saka patis. Ayan. Ang isasahog ko mamaya do sa pechay,
corn beef. Oo. Ayan o. Ito isasahog ko dyan o. Ayan o. Ang dami pang corn beef dyan eh. Ayan o. Ayan. Corn beef. Ayan. Ayan. Corn beef. Pure Foods corn beef. Yan ang ano ko dyan. Yan. Yan. Pag may bisita, may inumin na alak dyan. Oo. Yan. Alak. Pag may bisitang lalaki na gwapo, papainumin ko ng alak yung mga gwapong lalaki pag may bisita. Basta't gwapo Pero pag mukhang aso, putang ina ninyo, tama na kayo sa gin. Gin. Ang ipinapainom ko pag ang lalaki hindi gwapo, gin. Pero pag gwapo, yan. Hennessy, Chivas, Johnny Walker, yan. Pag sa gwapo. Pero pag alam kong di gwapo, putang ina mo, tama ka na sa 2x2. 2x2. Yan lang. Pag hindi gwapo, 2x2. Pag gwapo, syempre mga imported na alak. At ako naman, red wine lang ako. Nag-wine lang ako. Ganun lang. Diba? Hatiin natin sa gitna. Kasi masyadong malaki yung karne, oh. Baka di magkasya doon sa kuwan. Sa kawali ko. Yan. Magluto na tayo. Luto na tayo. Kasi magtatanghalian na eh. Yan lang ano natin magluto na tanghalian. Ako nakapagsaing na ako eh. Ayun oh, nakapagsaing na ako. Yan. Yan. Luto lang sinaing ko eh. Ulam na lang. May ulam na ako eh. May kanin na ako eh. Oh guys, babay na. Babay na guys, babay. Magluluto na ako. Ha? Basta't wag ho tayo nagpapaloko. Isipin nyo ho natin parati. May kabuluhan ba
may katotohanan ba yung sinasabi nila? Ha? Nang hindi po tayo naliligaw ng landas. Okay, mga kababayan, ingat. Happy weekend, everyone.